Okay, isang makabuluhang pagkakataon sa ating lahat. Welcome dito sa Laiko Talk sa segment na sagot at ating pong bibigyan daan sa pagkakataong ito. Ang isang tanong ng isang commenter natin at ating paunlakan dahil valid naman yung tanong. Ito yung mga uri po ng tanong na talagang masarap paunlakan dahil kapupulutan ng magandang aral kung ito ay mabibigyan natin ng angkop na pagtatalakay at pagpapaliwanag. So, aking babasahin, no? Ang tanong ni Brother Jamal Atar. Ang sabi niya, Boss, sa Mateo 16:18, physical ba na iglesia ang itinayo ni Kristo? Ang galing, ano? Patunayan mo sa Biblia o sa referensya mo. At kung ang physical na iglesia ang itinayo ni Kristo, Katoliko ba ang itinayo niya? Patunayan mo sa Biblia o sa referensya mo. Yan, may pagdidiin pa talaga na referensya ko. Actually, referensya to ng aral ng aming simbahan. Simbahang Katoliko. But anyway, Brother Jamal, no? Maraming salamat sa tanong na ito. Dahil maayos naman ang pagkakatanong mo, hindi ito yung isang uri ng tanong na ating dapat palagpasin, no? Dapat po nating itong sagutin. Pero hindi po sa simpleng opinion lang, dahil yun naman talagang ini-expect mo. Hindi po ito mula sa aking sariling opinion. Kaya kung nais po natin talagang malaman ang katotohanan, ay kinakailangan po natin na ang hayaan nating magsalita at sumagot ay ang tatlong pinakamahalagang saksi. Saksi. Una, ang banal na kasulatan. Yan naman talaga yung kadalasang hinahanap sa atin ng mga kaibayo natin sa pananampalataya. At we both agree, no? Tayo ay sumasang-ayon na napakahalaga ng ating mga sinasagot ay laging nakaugnay o may kaugnayan doon sa banal na kasulatan. Pero hindi lang yan. Para higit pang umigting ang katotohanan, sabi ko nga tatlo yung saksing yan na siyang titindig sa ating pagpapaliwanag. Ikalawa, ito yung wala sila. Merong kami bilang mga Katoliko. Ano? Ang kasaysayan ng mga unang Kristiyano. At ikatlo, syempre, yung kasaysayan hindi napuputol. Ano ibig ko sabihin? Yung history. Yung tuloy-tuloy na pagtuturo ng simbahang nag-iisang itinatag ni Kristo. Iisa lang yan. Kaya, sige, isa-isahin natin at baybayin natin ang mga ebidensya. Yan. Ang maikli, pero I consider it na malinaw naman, ang sagot natin dyan ay oo, kapatid. Isang tumataginting na oo. Ang iglesyang itinayo ni Kristo ay tumutukoy sa spiritual na simbahan at visible na simbahan o yung ginamit mong termino, physical na simbahan. Yun ang sagot natin. Hindi lamang ito isang invisible collection of believers. Okay? Una, ang salitang itatuyo ko ang iglesia na ating nababasa dito sa sitas ng Mateo 16:18, pag-aralan natin. Ikaw ay Pedro at sa batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ito yung gusto kong pansinin, no? Na hindi sinabi ng ating Panginoong Hesus diyan na maraming iglesia, na plural, na magkakaroon, may prediksyon ng iba't ibang iglesia. Napakalinaw dyan. Iisang iglesia lang ang itatayo ng ating Panginoong Hesukristo at ang iglesyang yun ay sa Kanya. Hindi rin niya sinabi
na ang bawat tao ay magtatatag ng sariling pagpapaliwanag, sariling interpretasyon, kundi iisang iglesia, kapatid, or ecclesia. Ang salitang ecclesia po ay salita ng Griego. Nangangahulugan na ito ay isang assembly or congregation o isang organisadong kapulungan. Sa lumang tipan, may tinatawag doon na Septuagint. Ginagamit din ang salitang ito na pumapatungkol para sa physical na pagtitipon ng bayan ng Diyos. At yan po ay makikita natin o mababasa natin sa aklat ng Deuteronomio 9:10 at 18:16. Basahin nyo na lang, no? Ibig pong sabihin, mula pa lamang dito sa kahulugan ng salita, hindi ito isang simpleng invisible na idea lamang. Pag-aralan nyo yung salita mismo. Ikalawa, meron pong malinaw na pamunuan ang iglesia. Merong leadership, merong mangangasiwa. Sa Mateo 18:17, ang sabi doon, sabihin mo sa iglesia. Ang linaw, no? Tanong, kung halimbawa isipin natin na ang iglesyang itong sinasabi ng ating Panginoon ay invisible lamang, dito sa talatang ating pinag-usapan, paano mo ito sasabihan kung ikaw yung sinasabihan? Paano ito magpapasya? Paano ito dinidinig ng kaso kung invisible? Therefore, pinapakita nitong mayroon itong nakikita, may present na authority o otoridad. Okay? Ikatlo, mga kapatid, binigyan ng kapangyarihan ang mga apostol. Malinaw yan, lagi natin naririnig yung talatang yan sa Mateo 18:18. Ano mang itali ninyo sa lupa. You see? May authority, may otoridad. At sa aklat ni Juan 20:21-23, ibinigay ni Kristo ang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Authority na naman yan. Sa Lucas 10:16, ito malinaw. Pag nilayan po natin, ang sabi doon, ang nakikinig sa inyo, pumapatungkol yun doon sa may mga authority, yung kanyang mga alagad. Ang sabi ng ating Panginoon, ang nakikinig sa inyo ay kasing kahulugan na sila ay nakikinig din sa akin. Ang exact word, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Kay nino? Sa mga apostol, sa mga alagad, alalaong bagay, sa mga binigyan ng authority na magpahayag. Therefore, again, may visible ministry. Okay? Ikaapat na punto, mga kapatid. Ang iglesia ay may mga officer. May mga opisyal. Siyempre, ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. So, siyempre, yung pinakamahalagang bagay na gusto niyang ipaunawa sa atin at maunawaan nating lubusan ay tungkol sa kanyang kaharian, and therefore, doon pa ba mawawalan ng kaayusan? Kaya maging sa iglesia na kanyang itinatag, ito ay hindi basta-basta lang, hindi putyo-putyo, hindi bara-barabay, hindi basta spiritual na feeling lang. Nandito ako sa tamang iglesia,
Dito ko naramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Dito ko na-feel. Kaya nandito ang Diyos, no? Hindi ganon. Dahil mayroon po itong una, ayon sa Efeso 4:11, may mga apostol. Ikalawa, may mga obispo ayon sa unang Timoteo 3. Hindi lang yan. Ayon sa Tito 1:5, may mga presbitero. Ano yon? Mga pari. Ganon din sa unang Timoteo 3, may mga diakono. Oh, may sinabi ba diyang may mga may mga ministro? May mga ano diyan? Ayoko na. Basta kung invisible lang ang simbahan o iglesia, so makikita natin dito bakit may tinatawag na bahagdan ng pamahalaan o hierarchy, no? Hierarchy. Ano ba yun? Yan na. Oh. So, ikalimang punto mga kalayko. Tinatawag itong haligi. Ito importante sa lahat ng mga nag-iisip, nag-aakala na hindi importante na ikaw ay nandoon sa tamang iglesia, sa tamang simbahan. Ang iniisip natin ay pare-pareho lang yan. Basta lahat yan sa Diyos din. What? Doon din ang tungo yan sa Ama. Oh, no! Huwag na nating bigyan ng pagpapahalaga itong talatang ating mababasang sinabi ng Diyos. Disregard natin ito at patunayan na lang natin panghawakan na lang natin, paniwalaan na lang natin ang mula doon sa mga kuro-kuro, palapalagay at pakiramdam. Doon na lang tayo manangan doon sa standard ng tao, hindi sa standard ng Diyos. Pero kung ikaw ay matalino, kung ikaw ay nagsisiguro, doon ka na sa may direktang nagtuturo. Ito, tinatawag itong haligi at saligan ng katotohanan. So ano pang katotohanan ang siyang pwede mong sandigan na paniwala ang lubusan kung ito ay hindi naroroon sa tunay na iglesia? May paniniwala ka, may paniniwala ang iba at sasabihin natin ito yung katotohanan. Sige, bahala kayo dyan, katotohanan nyo yan. Pero doon ako sa katotohanan ng sinabi mismo ng ating Panginoon at mababasa natin na tinatawag itong haligi at saligan ng katotohanan. Hindi haligi at saligan ng katotohanan yung mga lihim na kaalaman, lihim na katuruan o mula sa mga turong pagano at turo sa mga tabi-tabi na wala namang kinalaman sa turo ng mga apostol. Sige natin, basahin natin. Sa unang Timoteo 3:15, ang iglesia ng Diyos na buhay ang haligi at saligan ng katotohanan. Ano pa? Meron pa ba tayong palag dyan? Tahasan yan ang iglesia ng Diyos na buhay. Ibig sabihin, yan ay nag-i-exist, yan ay hindi namatay, yan ay kumikilos, nagpapatuloy, at ang iglesyang ito ang siyang dapat nating paglagakan ng ating buong pagtitiwala. Huwag pag-aalinlanganan, huwag paghalu-haluan ng ibang pananampalataya, mekos-mekos, kundi sandigan ng katotohanan, haligi at sandigan ng katotohanan. Hindi sinabi ni Pablo na Biblia lamang, no? Ang sinabi niya ay iglesia sa makatuwid simbahan. Ngayon, ang tanong dito na matindi, anong iglesia yon? Anong simbahan yon? Dito tayo ngayon papasok sa kasaysayan. Siyempre, ito ay papatak na sa history kung ano talaga yung nangyari. Hindi doon sa his story. Istorya lang napakinggan.
walang standard reference. At mula dun sa sariling conclusion lang, kami yon. Turo, nakabatay sa turo, kami na yon. Hindi. Mabatay tayo sa mga recorded na history, standard reference, mga kasaysayan. Hindi sapat na sabihin lang o i-claim ng sino paman na kami yon. And to be fair, kailangan natin tingnan talaga yung history. Mabilisan, papasadahan po natin. AD 30, ha? Anong nangyari doon? Itinatag ni Jesus ang iglesia. 33 years old siya. AD 33, nagkaroon ng Pentecost. Nagsimula ang pampublikong misyon ng simbahan. Matapos yung Pentecost, yung pagbaba ng Banal na Espiritu. Sa mga nakakaunawa, hindi na bago ito. Ito yung birthday ng simbahang itinatag ni Kristo, na kung saan napuspos yung mga alagad ng ating Panginoon. Nakapangaral sila, nakapagsalita silang iba't ibang wika. And then, forward tayo, AD 50. Doon may tinatawag na Council of Jerusalem. At iyan ay biblical. Nagkaroon ng konseho upang doon ay talakayin mga bagay-bagay sa pananampalataya at bigyan ng pagpapasya kung meron mang mga heresiyang nag-i-exist sa mga panahon ngayon, ay pagtibayin kung ano talaga ang turo ng simbahan na dapat paniwalaan ng mga faithful. Ibig sabihin, hindi umaalis, hindi nilalayasan yung simbahang itinatag ni Kristo dahil lang sa mga experiences. Yan, no? Sa Gawa 15, basahin nyo, mahaba po yan. Kayo na ang siyang magpapatunay. May apostol, nagkaroon ng assembly o pagpupulong, may pinagtibay na desisyon, may mga kasulatan o liham. Ito mismo ang larawan ng isang visible church o physical church o simbahang nakikita. Ito mismo ang nag-exist, nangyari, nagpapatuloy, hindi lang invisible, hindi lang sa isipan, hindi lang simbolo. Ngayon, forward, AD 107, anong nangyari dito? Saint Ignatius of Antioquia, alagad po yan ni Apostol Juan, ay sumulat habang papunta siya sa kanyang pagkamartir. Anong sinabi doon? Wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Napakalinaw po niyan. Ito yung pinakamahalagang dokumentadong paggamit ng pangalang Catholic Church. Wow. So mahalagang tandaan, wala pang Iglesia ni Kristo, wala pang Baptist, wala pang Methodist, wala pang Pentecostal o iba pang mga denominasyon at mga kulto sa panahong ito. Nag-exist na yung tunay na iglesyang binabanggit dito. Okay? Forward AD 180. Si San Ireneo ng Lyons. Alagad naman to ni San Policarpo. Naalagad naman siya ni Apostol Juan. Ay nagsabi na ang lahat ng iglesia ay dapat makiisa sa iglesia ng Roma dahil sa sunod-sunod na paghalili ng mga obispo mula kina Pedro at Pablo. So ito ang malinaw na patotoo ng tinatawag na apostolic succession na meron ang tunay na simbahan. AD 251. Si San Cipriano ng Carthage, yan. Anong sabi doon ni San Cipriano? He cannot have God as Father who does not have the Church as Mother. Ganda, no? He cannot have God as Father who does not have the Church as Mother. Paano nga tayo magkakaroon ng isang amang matatawag
kung hindi tayo kikilala o kung wala tayo ng inang simbahan. Di ba? At sa pagpapatuloy, sige, sa AD 325, Council of Nicaea, sabi ko nga, di ba, may nag-exist ng mga konseho, mga pagpupulong, mga assembly, and ito, sa Council of Nicaea, lahat po ng obispo mula sa iba't ibang mga bansa ay nagtipon sa iisang iglesia. Lahat ng obispo. Siyempre, obispong Katoliko. Hindi sila nagsimula ng bagong simbahan. Malinaw po yan. Isinasaayos lamang nila ang mga nag-e-exist noon ng mga katuruang na sumasalungat, kumokontra sa katotohanan upang mapangalagaan at ma-maintain yung kadalisayan ng aral ng iglesia. Kaya yun, nagkakaroon ng konseho. Katulad ng aral ni Arius yun. Tinibag nila yun doon. So, yung mga aral ng mga heresy, mga katulad niyan. Kaya, papaano nga ba natin malalaman, matitiyak na ang simbahang Katolika ang ipinagpatuloy ng iglesyang itinatag ni Kristo? Iyan ang magandang tanong no? Papaano natin malalaman? Dahil mayroon pong itong katangiang makikita mismo sa Bible. At hindi lang sa Bible. Katulad ng binanggit natin at inilatag ko sa inyo, hindi lang basta Biblia. Kasaysayan po. Okay? Apostolic succession. Wow! Ikalawa, parehong may 7 sakramento ng simbahan. May 3 antas ng ministeryo, obispo, pare at diakono. Isa pa, may Eucharistia, may bautismo. Iisang bautismo, isang pananampalataya, isang Panginoon. May pagpapatong ng kamay, isang pananampalataya. At higit sa lahat, makikita natin dahil nga ang iglesia ay hindi patay, aktibo, buhay, tuloy-tuloy na kasaysayan mula pa nung unang siglo magpasa hanggang sa pagkakataong ito ngayon. So hindi ito sumulpot lang, hindi ito basta parang kabuti. Hindi ito lumitaw noong panahon ng 1500s. Hindi rin noong mga panahon ng 1900s. Kundi mula pa sa panahon ng mga apostol. Sinasabi po sa Catechism of the Catholic Church o CCC, bibigyan ako referensya, CCC 751, ang church o ecclesia, katulad ng pinaliwanag ko kanina, ay ang pagtitipon ng tinawag ng Diyos. Ito ay isang tunay na pamayanang itinatag ni Kristo. At ayon pa rin sa CCC 752, 757, share ko lang ang official na aral namin ng Simbahang Katoliko. Ito, ang simbahan ay inilalarawan bilang bayan ng Diyos. Liwanag yan. Katawan ni Kristo at templo ng banal na Espiritu o templo ng Espiritu Santo. Ganon din sa CCC 771. Ang simbahan ay sabay na nakikita, sabay visible at espiritual. Ito ay may banal na dimension, ngunit mayroon ding nakikitang istruktura. Yan ang simbahang physical na pinupuntahan natin o ng mga Katoliko sa simbahang nag-i-exist sa ating kapanahunan magpasa hanggang ngayon. Sa CCC 816,
ang iisang iglesyang itinatag ni Kristo ay nananatili. Iisa lang po yan, subsists sa simbahang Katolika. Malinaw. So bilang pagwawakas kapatid at sa mga nagtatanong ng tulad na ito, ang sagot po natin ay maliwanag. Oo, ang iglesyang itinayo ni Kristo ay hindi lamang po espiritual, kundi isang nakikitang simbahan, konkretong simbahan, no? Isang nakikitang pamayanan na may otoridad, may pamunuan, may sakramento, may apostolikong pagpapatuloy. Ngunit hindi rin ito physical na gusali lamang. Hindi ito nakakahundon lamang. Hindi ito doon lamang nagkakaroon ng limitasyon. Simbahan din yon, pero ang gusali ay lugar, konkretong lugar, physical na lugar ng pagsamba. Ang simbahan ay ang bayan ng Diyos na pinamumunuan ng mga pastol na inatasan ni Kristo. Sa madaling sabi, ang simbahan ay may dalawang dimension. Again, bibigyan ko ng emphasis at diin nito. Visible at spiritual. Visible dahil may mga miyembro, may mga kasapi, mga obispo, mga kaparian, mga organisadong pamayanan. Spiritual naman, bakit? Dahil si Kristo ang ulo nito at ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay dito. Hindi magkalaban ang dalawang ito. Magkasama silang itinuturo ng Biblia at ng simbahan. Kasama na din doon ang history, hindi his story. So I hope sa ganitong simple at mabilis ang paglalatag natin ay nakapagbigay sa atin ng kaliwanagan at idea. At ito po ang aral Katoliko na siyang ipinapahayag po natin. Veritas Caritas.